Ang Konfederasyon ng Madyaas ay isang maalamat na pre-colonial na supra-barangganik na pamahalaan sa isla ng Panay sa Pilipinas. Ito ay ginawa umano ni Dato Sumakwel upang gamitin ang kanyang otoridad sa lahat ng iba pang dato ng Panay. Ang aklat na isinulat na Monte Clario Maragtas ay hindi isa lang pangunahing pinagmulan ng alamat, ngunit sa halip ay mas tumpak na isang pangalawang pinakamahusay o tugmang mapagkukunan ng istorya ng Konfederasyon. Gayun din sa aklat ni Reverend Father Thomas Santaren na titulong Visayan Account of Early Bornean Settlements. Nandun din ang mga tauhan, lugar na binanggit tulad ng Raha, Makatunaw at Madya na matatagpuan sa Arabic manuscripts. Ang Madyaas ay maaaring magkaroon ng mas maagang kasaysayan noon. Sabi ni Robert Nicol na ang isang alyansa ng Bruneian na Bejapuran at Madyaas na Maid ay umiral laban sa China noong 800s. Ang dinastiyang Chola ay isang dinastiyang Tamil noong 300 BC hanggang 1279 AD na nagmula sa Timog, India. Pinamunuan nito ang Chola Empire. Sinalakay din ito ang katabing imperyo na Srivijaya na ngayon ay Indonesia. Pagkatapos nito ay sinunod nilang sinalakay ang Vijayapura na ngayon ay Brunei na kabilang sa estado ng Srivijaya noon. Ang Srivijaya at Vijayapura ay lokal na kolonyal na imperyong Indo-Buddhist. Ito ay isang sangay na dulo ng estado ng mga nagsama-sama na bumagsak na lahi na Austronesian, Austroasiatic, Indian at Punan civilization. Sila at ang Sumatra, isang isla sa Indonesia, ay nagkaisa sa isang paghimagsik laban kay Raha Makatunaw na isang Chola na hinirang na lokal na Raha. Ang labanang ito ay pinamunuan ni Dato Puti, ang ilang mga opisyal na dato mula sa Borneo. Ayon sa mga maragta, sinubukan ng dato at ang kanyang mga kasamahang hindi sang-ayon sa paghahari ng bagong Raha na buhayin ang Srivijaya sa isang bagong bansa na ngayon ay Pilipinas na tinatawag nila noon na Madyaas at ang iba pang mga isla sa Pilipinas. Ayon sa mananalaysay na si Robert Nicol na makikita kung paano naabot ng aktual na imperyo ng Srivijaya ng panlabas na baybayin ng Borneo na islang malapit sa Pilipinas. Ang mga Srivijaya ng Sumatra, dating kapital ng Indonesia, Vijayans ng Bejapura sa Brunei, at ang mga Bisaya ngayon sa Pilipinas ay magkakaugnay at konektado sa isa't isa dahil bumubuo sila ng isang magkakadikit na lugar. Ang maliit na kaharian ng dating Panay na Indonesia ngayon, ang Sumatra, ay nakipagkalakalan at sabay-sabay na tinanggihan ang anumang walang lisensyang mga hukbong pandagat ng Chino, Indonesian, Indiano at Arabo na madalas nakikipagdigma o magpirata sa kipot ng Malacca. Naging matagumpay ang hukbong pandagat ng Panay sa pagpupulis at pagtatanggol sa kipot ng Malacca. Ang Chola invaders kalaunan ay winasak ang politika ng Panay, ang Indonesia ngayon. Ang mga nakaligtas sa sundalo, ang mga royal o maharlika at scholar ay sinasabing sikretong tumakas patungo sa silangan. Sa kanilang 450 taong na pagsakop ng Chola sa Sumatra, tumanggi silang magpalipin sa Islam, Taoismo, Hinduismo pagkatapos buhagi ng pamahalaan. Ang mga taong nananatili sa Panay, mismong may tradisyon sa bibig o prinsipyo kung saan sinasabi nila na ang matataas na scholar, sundalo at maharlika ng Panay na tumangging sumumpa ng katapatan sa isang taksil na pinunong Raha at sumusalakay sa imperyo nito ay tapat na sumusunod sa kanilang mga hari. Ang mga ito ay ang kanilang mga dato at ang mga iba pang tumakas sa isla. Ang mga tao sa Madyaas Confederate. Itinatag ito ng 10 pinuno na tinatawag na dato at naglao naging siyam. Dahil nawala si Dato Puti, ang kanilang pinakapinuno, ang mga dato ay matataas na opisyal. Ayon sa kasulatan ng kasaysayan, ang mga ito ay konektado sa korte ng mga India, nakatutubong kaharian ng Brunei at Srivijaya na napilitang umalis sa lupain iyon dahil sa pakikipag-away sa Raha na namamahala sa lupain noong panahong iyon. Ang mga dato,
kasama ang kanilang mga asawa at mga anak, pati na rin ang ilang tapat na lingkod at tagasunod. Ang mga monge, scholar, mga sundalo ay lihim na inihatid palabas sa bansa ng punong ministro ng Raha na pangalan ay Datu Puti. Sila ay nakarating sa pulo ng Pilipinas. Sumakay sila sa mga balsa, ang uri na ginagamit ng mga Bisaya sa paglalayag sa karagatan. At sila ay nabubuhay sa lokal na kultura ng kanlurang Visayas. At ang sasakyang pandagat na ito ay tinatawag na balangay, kung saan nagsimula ang sangsalitang barangay. At sa ngayon ang pinakamaliit na unit ng lipunan sa kasalukuyang Pilipinas. Di nagtagal pagkarating ng ekspedisyon ay pagnayan ang mga migranteng Manay mula sa Borneo sa mga tutubong tao ng isla, ang mga Atis o Agtas. Ang katutubo ay orihinal na mga tao na uri ng Negrito, ngunit sa halip matatangkad sila. Maitim ang balat nila na kapareha sa Austronesian na uri. Ang mga katutubong Atis na ito ay naninirahan sa mga nayon ng medyo maayos na pagkakagawa ang mga bahay. Nagtataglay sila ng mga tambol at iba pang instrumentong pangmusika, gayon din ang iba't ibang sandata at personal na palamuti. Sila ay mas nakakaigit sa mga kilala na mga Negritong tulad ng Aita sa Pilipinas. Pagkaraan ng 9 na araw, ang buong grupo ng mga bagong dating ay nilipat sa Manandog. Sa puntong ito ay pinahayag ni Datu Puti na kailangan niyang bumalik sa Borneo bilang siya ang pinakamatanda, pinakamatalino at pinakamaaral sa mga dato bilang pinuno ng pamayanan ng Panayan. Hindi lahat ng dato ay nanatili sa Panay. 2 sa kanila kasama ang kanilang mga pamilya at mga tagusunod ay naglakbay kasama si Datu Puti. Naglakbay papuntang Pahilaga. Matapos ang ilang pakikipagsapalaran, nakarating sila sa Look ng Taal na tinatawag ding Lawa ng Bonbon sa Luzon. Bumalik si Datu Puti sa Borneo sa pamamagitan ng Mindoro at Palawan, habang ang iba ay nanirahan sa Lawa ng Taal. Ang mga inapo ng dato na nanirahan sa tabi ng Lawa ng Taal ay kumalat sa 2 pangkalahatang direksyon. Isang grupo ang nanirahan sa Dakong Kulit sa paligid ng Laguna de Bay, at isa pang grupo na nagtutulak patimog sa Bicol Peninsula. Ang iba pang mga dato ay nanirahan sa Negros Island at iba pang mga isla ng Bisaya. Ang ikatlong grupo ay lumipat sa distrito na tinatawag na Antique. Ang mga pamayanan na ito ay patuloy na umiral hanggang sa panahon ng Rehimeng Kastila at bumuo ng sentro, kung saan lumaki ang huling populasyon ng 3 lalawigan ng Iloilo, Capiz at Antique. Ang mga unang Bornean settler sa Panay ay hindi lamang naglalayag. Sila rin ay mga taong nakabase sa ilog. Masigasig silang tuklasin ang kanilang mga ilog. Katunayan, ito ay isa sa ilang mga sport na labis nilang minahal. Ang mga pinuno at pamamahala. Ang dato class ay nasa tuktok ng isang banal na sanksyon at matatag na kaayusang panlipunan sa isang sakop o kinadatuan. Kadatuan sa unang Malay, kedaton sa Javanese, at kedatuan sa maraming bahagi ng modernong Timog Silangang Asya, na sa ibang lugar ay karaniwang tinutukoy din bilang barangay. Bilang agalon o amo, Panginoon, ang mga dato ay nagtatamasa ng itinuturing na karapatan sa paggalang, pagsunod at pagsuporta sa kanilang ulipon o mga tagasunod. Ang mga dato na ito ay nakakuha ng mga karapatan sa parehong mga pakinabang mula sa kanilang legal na timawak o mga basalyo na ibigkis ang kanilang sarili sa mga dato bilang kanyang mga mandirigma sa dagat. Hindi nagbibigay pugay ang timawas, hindi nag-aambag ng trabahong pag-agrikultura. May bahagi sila ng dugo ng dato sa kanilang mga ugat. Tinatawag na Boxer Codex ang mga timawa na ito, Knights and Hidalgos. Inilarawan sila ng Espanyol na conquistador na si Miguel de Lorca bilang mga taong malaya, hindi pinuno o alipin. Noong huling bahagi ng ika-18 siglo, ang Spanish Jesuit priest na si Father Francisco Ignacio Alcina, inuri sila bilang ikatlong ranggo ng Maharlika upang mapanatili ang kadalisayan ng linya ng kanilang dugo. Ang mga dato ay nagpapakasal lamang sa kanilang uri.
Madalas na naghahanap ng matataas na nobya sa ibang mga barangay. Dinudukot sila o kinokontrata ang mga bride price sa ginto, alipin at alahas. Samantala, pinapanatili ng mga dato na hiwalay ang kanilang mga anak na mapapangasawa para sa proteksyon at prestihiyo. Kalakalan. Ang mga negosyasyon ay isinasagawa sa pagitan ng mga bagong dating at ng katutubong atis para sa pagkakaroon ng malawak na lupain sa tabi ng baybayin na nakasentro sa lugar na tinatawag na Andona, sa isang malaking distansya mula sa isang orihinal na landing plate. Ang ilan sa mga regalo ng mga Bisaya na kapalit ng mga lupaing iyon ay binanggit na: una, isang string ng gintong butil na napakahaba na dumadampi sa lupa kapag sinusuot; ikalawa, isang salakot o katutubong sombrero na babalutan ng ginto. Ang termino para sa kwintas na nanatili sa kasalukuyang wikang Kinaray, Kinaraya-a, ay manangyad mula sa terminong Kinaraya na sangyad na nangangahulugang ang hinahawakan ng lupa kapag sinusuot. Nagkaroon din ng iba't ibang uri ng maraming kwintas, suklay, pati na rin ang mga piraso ng tela para sa mga babae at mga armas na pinalamutian ng mga idea o treaty blade para sa mga lalaki. Kultura at paniniwala. Ang pagbebenta ay pinagdiriwang sa pamamagitan ng isang kapistahan ng pagkakaibigan sa pagitan ng mga bagong dating at mga katutubo. Ang kasunod dito ay formal na ibinabalik sa huli ang pag-aari ng kasunduan. Pagkatapos ay isang dakilang seremonya at sakripisyong pangreliyon ang isinasagawa bilang parangal sa mga sinaunang Diyos ng mga naninirahan ng pari na kanilang dinala mula sa Borneo. Kasunod ng seremonya ng relihiyon, ipinaiwatig ng pari na kalooban ng Diyos na sila ay manirahan hindi sa Andona, kundi sa isang lugar na may kalayuan sa silangan at tinatawag na Malandog, ngayon isang barangay na Hamtik, lalawigan ng Antique, kung saan mayroong parehong mayabong na lupa, agrikultura at pagsaganang supply ng isda sa dagat. Bago ang pagdating ng Kastila, ang mga pamayanan at kompederasyong ito ay mayroon ng maunlad na sibilisasyon na may mga tiyak na kaugalian at instruktura panlipunan na nagpapaintulot sa kanila na bumuo ng isang alyansa. Gayon din sa isang sofistikadong sistema ng mga paniniwala, kabilang ang kanilang sariling reliyon. Ang alamat ng Bundok Madyaas. Ang bundok ay tinuturing na isa sa mga pinakasagradong tirahan sa Bisaya mula pa noong unang panahon. Ayon sa mitolohiyang Bisaya, ang bundok ay tahanan ni Sadapa, ang gwapo at matatag na Diyos ng kamatayan, digmaan. Siya ay pinaniniwalaan nagtataglay ng isang napakataas na puno kung saan sinusukat niya ang buhay ng lahat ng bagong panganak at naglalagay ng marka sa puno. Kapag ang tangkad ng tao ay katumbas ng markang ibinigay, ang tao ay mamamatay kaagad. Ayon din sa mitolohiya, ang Diyos ng mga bulalakaw na si Bulalakaw at ang pinakamataas na Diyosa ng Hiligaynon na si Kanlaon ay sinasabing nanirahan sa bundok bago sila lumipat ng tirahan. Ang kataas-taasang Diyosa na si Kanlaon ay pinaniniwalaang naninirahan sa bundok na Medyabilang ng maraming panahon. Gayunpaman ng kalaunan ay nilipat niya ang kanyang tirahan sa bundok Kanlaon sa isla ng Negros na pagkatapos napatayin ng mga bayaning epiko ng Hiligaynon na sina Kan at Laon ang halimaw na parang dragon na naninirahan sa bundok ng Kanlaon. Ayon sa alamat, kilala din sina Sidapa at Bulalakaw na matanik na magkaibigan. Kalaunan ay pinili ni Bulalakaw na tumira sa langit para formal na gampanan ng tungkulin bilang Diyos ng mga Bulalakaw. Ang ikatlong Diyos naman ay si Pandaki, ang Diyos ng ikalawang pagkakataon na minsan din daw bumibisita sa bundok. Hiwaga ng bundok. Noong Pebrero 25, 2021, nag-viral sa unang pagkakataon ang Mount Madyaas sa social media pagkatapos i-post ABS-CBN News ng ilang larawan ng Mosi at Enchanted Crown Chinese Forest. March 28, 2021, ang Mount Madyaas ay tinampok din ng GMA Network sa Kapuso Mo, Jessica Song.
Tinampok din ang Mount Majaas Summit at Sea of Clouds, Bonsai Mossy Forest at Crown Chinese Forest, ang Enchanted Bantang River, mga picture plants, orchids at Majaas Trail. Noong March 2003, isang solo hiker na kilalang si Eliovic Gutierrez mula sa Cavite ay nawala na tila walang bakas sa Mount Majaas habang siya ay pababa mula sa bundok. Ang paghahanap ay tumagal ng ilang linggo ng lokal na pamahalaan at rescue helicopter at ang kanyang kapalaran ay nananatiling hindi alam. Ang Panay ay dating kilalang Confederate at Majaas at sa ngayon ito ay ika-6 na pinakamalaki at ika-4 na pinakamataong isla sa Pilipinas. May kabuuan na populasyon na 4,542,926 noong 2020 census. Ang Panay ay binubuo ng 4.2% ng buong populasyon ng bansa. Ang lungsod ng Iloilo ang pinakamalaking pamayanan nito na may kabuuang populasyon na 457,626 na naninirahan. Sa kasaysayan, ang terminong Bisaya o Bisaya ay unang ginamit upang tumukoy lamang sa mga tao sa islang ito, ang mga Panayan o Hiligaynon at sa iba pang pamayanan sa mga kalapit na isla. Ang Panay original ding kumakatawan sa buong rehiyon ng Visayas sa watawat ng Pilipinas bilang isa sa 3 bituin dahil ito ang nagsilbing sentro o mainland ng Visayas noong Rebolusyon ng Pilipino. Karamihan sa wikang Bisaya ay sinasalita sa Kabisayaan ngunit sinasalita rin sila sa Bicol, sa partikular sa Sorsogon at Masbate, sa mga pulo sa timog ng Luzon, sa mga bumubuo ng Romblon, sa Ilaga at kanluran ng mga bahagi ng Mindanao, at sa lalawigan ng Sulo sa timog kanluran ng Mindanao. Ilan din sa mga residente ng Kalakhang, Maynila ang nagsasalita ng Bisaya at ang karamihan ay nakakaunawa sa iba't ibang degree dulot ng pamamayani rito ng mga Bisaya. Ang pagkadiskubre ng mga Espanyol sa Panay ayon kay Friar Gaspar de San Agustin, ito ay napakaganda at puno ng mga niyog. Noong sinaunang panahon, rito ay mayroong isang sentro ng kalakalan at isang korte ng pinakatanyag na maharlika sa buong isla. Ang pulo na ito ang pinakamayabong at may mahusay na pormasyon sa lahat ng pulo ng natuklasan, maliban sa pulo ng Luzon, sapagkat ito ay lubang mataba at sagana sa palay, baboy, ibon, wax at pulot. Gumagawa din ito ng napakaraming bulak at hibla ng abaka. Ang mga nayon ay napakalapit. Ang mga tao ay mapayapa at bukas sa pagbabagong loob. Ang lupain ay malusog at may mahusay na probisyon. Kung kaya't ang Kastila na salanta sa ibang mga isla ay pumunta doon upang mabawi ang kanilang kalusugan. Noong 1572, ang isla ay inorganisa sa 2 lalawigan, mga jurisdiksyon ng Panay, Capiz at Taclan, at Oton, Iloilo at Antique. Noong 1898, tinurukan ng mga Espanyol ang Panay Island at pinalitan ng mga revolusyonaryong puwersa na pinabagsak naman ng mga Amerikano noong sumunod na taon. Ang Aklan ay naging isang malayang lalawigan sa pamamagitan ng Republic Act No. 1414 na nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay noong April 25, 1956 na naghiwalay sa Aklan at sa Capiz. Umunlad ang ekonomiya ng Panay Island dahil sa pinagsama-samang lakas at kontribusyon ng 4 na lalawigan nito, ang pagkakaiba-iba ng mga industriya, kabilang ang agrikultura, pangingisda, turismo, pagmamanupaktura at paggamit ng likas na yaman. Paggamit ng likas na yaman ay nagpapanatili sa matatag na paglago at pag-unlad ng ekonomiya ng isla. Dahil dito, lumabas ang Panay Island bilang ika-5 higanteng pang-ekonomiya sa Pilipinas. Kabilang ang Iloilo City, nagsisilbing sentro ng ekonomiya ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapatakbo ng ekonomiya ng isla. Ang lalawigan ay isang hub para sa iba't ibang mga industriya kabilang ang real estate, accommodation, medical centers, education, shopping center, business center, IT, BPO centers at marami pa. Ang Aklan na kinilala sa Boracay Island ay nagsisilbing sentro ng turismo ng Panay Island
Ang sikat na destinasyon ng turista sa mundo ay umaakit ng malaking bilang ng mga bisita na nag-aambag sa industriya ng turismo ng lalawigan. Ang kapis na tinataguriang Seafood Capital of the Philippines ay sinasamantala ang mga lugar sa baybayin at latian na sumusuporta sa isang maunlad na industriya ng pangingisda. Ang mga mayayamang aquamarine na lalawigan kabilang ang mga sugpo, bangus, marlin, pusit, talabang, hipon, at seaweed ay nakakatulong ng malaki sa paglago ng ekonomiya nito. Umaasa ang ekonomiya ng Antique sa pangingisda na may masaganang lugar ng pangingisda sa baybayin nito. Bukod pa rito, ang mga yamang kagubatan ng lalawigan tulad ng kawayan, buri, bariw, nito, troso at uling ay nakakatulong sa industriya ng konstruksyon, paggawa ng muebles at handicraft. Ang likas na kagandahan ng Antique kabilang ang pagkakaroon ng bulaklak ng Rafflesia at protektadong kagubatan ay lalong nagpapataas ng potensyal nito sa turismo.